ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Yes, In control of palakpakan, situation. under control ang putang ina. Matagal-tagal na natin si Auntie Claire na hindi naririnig magsalita. Pakinggan naman natin. Meron siyang press conference kanina. Hindi ko alam kung nasan sila. Sa impyerno yata sila. Baka nasa purgatorio sila. Ewan ko kung nasan sila kanina. Pero ayan, meron siyang press conference kanina at sinagot niya yung mga nabanggit ni BP Sara. Ganun naman Siyempre, scoop yan so meron siyang masasabi patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Huwag daw kayong matakot. Eto, pakinggan nyo. Pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. Wala pa daw sa ganung sitwasyon. Hindi pa daw, wag ka daw kayong mag-alala, okay tayo, yan nangyayaring gera dyan, kalmado lang kayo. Natila mo, meron tayong sariling mina ng langis. Natila mo, nag-uumapaw ang stock natin ng gasolina. Natila mo, meron tayong napakalaking imbakan ng langis, gasolina, diesel na kasinlaki ng planetang Earth. Wag daw kayong mag-alala. Kalmado lang. Pucha, kalmado. Tingnan mo yung presyo ng gasolina sa 100 na yung per litro ng diesel, tarantado na to. Paano mo sasabihin na hindi kami mag-aalala kung hindi ka ba namang gaga talaga? Hindi kami mag-aalala. Noong 58, 60 pesos pa lang yung presyo ng diesel, matai-tai na kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin para mabuhay ng maayos. Wala na kaming kasiguraduhan. Hindi namin alam kung kakain pa kami ng 3 beses ang araw, mapapapasok pa ba namin sa eskwelahan tong bata, may pang-tuition pa ba kami, pambaon. Uncertain na yung buhay ng mga Pilipino simula nung umupo yung gunggong na amo mo. Yung panahon ni Pangulong Duterte, kahit may COVID, kahit anong krisis, medyo nararamdaman, nagtatrabaho gobyerno. Pero ngayon, mantakin mo, gutom ka na, sasabihan ka pa, huwag ka mag-alala, busog ka. Di ba kung di ba gago to? Pumunta ka wala ka bang sasakyan? Putang ina, palibasa, libre gasolina nitong ulol na ito Pagbayad gamit ang pera ng taong bayan Palibasa, yung gasolina natin, karamihan nun, putang ina nito, full tank pa ng full tank tong mga to. Palibasa, taong bayan nagbabayad ng mga gasolina nila, pati ng mga escort nila, mga asawa, anak nila, mga kabit nila, lahat yan, pagasolina natin mga yan. Kaya sila, kalmado lang sila. Pero yung taong bayan, di kalmado. Putang ina yan. Sabi ko nga sa inyo, galing ako nung Friday, dumating ako from Davao. Sabi ko, oh my God, payday Friday the 13th. Tapos, Diyos ko po, lumapag kami ng airport alas 6. Sabi ko, rush hour. Alam nyo, bilib na bilib ako, mula airport hanggang sa bahay ko, ang bilis. Biyernes ba ngayon? Parang linggo. Hindi na lumalabas yung mga sasakyan. Book ako ng Grab. Nakailang book kami ng Grab. Wala kaming makuha na Grab. Samantalang nun, pag tiningnan mo yung ang daming yung coaching mga ganun sa Grab, naka-standby lang. Pero nag-book ka ng Grab, wala. Walang Grab, anak ng tinapay. Kasi nga, yung mga Grab, hindi na sila nagbabiyahe. Lugi na sila Inaaprubahan pa lang yung pagtaas ng metro nila, ng singil nila. Tumaas na yung gasolina. Dumoble na. Doble hindi lang hindi lang basta 10%, 20%, doble. So, wala na nagbabiyahe. Wala na talaga. Kaya ang luwag ng EDSA, ang luwag ng kalsada ngayon kasi wala na nagbabiyahe. Ang problema nito, palpak pa naman yung transportation system natin. Public transport, mass transport natin, palpak Pag nawala itong mga itong mga TNVS na ito dahil hindi na sila kumikita, wala na. Kawawa yung mga mamamayan natin. Mabuti itong mga to. May mga red plate na mga escort at may mga sasakyang mamahalin itong mga hayop na ito gamit ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, okay lang tayo. Nakakapag-usap pa yung DOE at saka yung mga kumpanya ng langis. Tarantado pala to. Sinabi na nga nung scholar, yung cum laude na manager ng isang gasolinahan, yung Caltex. Sinabi na nga nyo, walang magagawa ang Department of Energy dahil wala naman tayong supply ng gasolinang sarili. Umaasa lang tayo sa tumarating sa atin na supply. Yung Amerika nga ngayon, hirap na hirap Yung Europe nga ngayon, hirap na hirap. Yung karamihan ng mga first world country na may mga may mga mina pa ng langis ngayon, nag-aalala, sasabihin mo hindi. Sinungaling tong ulol na ito At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas
ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa Tapos, pag binigyan mo ng kapangyarihan ng Pangulo, nanakawin yan. Walang iya. Kaya special powers na naman yan para mangulimbat na naman sila ng pera. Mali-malita nga yung ninakaw nila, hindi kanila. Ito pa kaya, bigyan mo ng special power. mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Utang ina niyan. Kasalanan pa namin. Kung halimbawa ako, meron akong karanasan ngayon, hindi ko pwedeng i-share dahil fear-mongering yan, gago. Itong nangyayari dyan, ramdam mo, ramdam ng bawat isa. Hindi yan, nagkakalat ka ng hindi totoo. Kasi pag sinabi mong fear-mongering, parang nagpapakalat ka ng takot kahit wala naman dapat ikatakot. Gago! Pumunta ka sa gasolinahan para malaman mo kung magkano na yung diesel, hindi ka matatakot doon. 91, 100 plus, maglalaro daw sa 111 per liter ng diesel. Imagine mo ang bus, diesel. Ang jeep, diesel. Karamihan ng mga sasakyan sa Pilipinas, diesel. Ganyang kataas per litro ng diesel. So yung dating pinapakarga mo na 1,000, parang 300 pesos na lang yun. Saan makakarating yun? Di makakaakyat ng Baguio yun. Di ba, naiintindihan mo yung sinasabi mo? Hindi fear-mongering yan. Accepting the truth na we are in this situation. So kailangan nating gawin bilang mga Pilipino, magtulong-tulong para makaraos tayo dito. Ganun. Hindi yung maninisi pa kayo. Walang problema sa Pilipinas. Nananawagan ako, wag kayo magkalat ng maling impormasyon. Tanga. Palibasa, puta, ang sasarap ng kinakain ninyo, mga naka-aircon kayo, yung kuryente ninyo, bayad ng taong bayan. Kaya, okay lang sa inyo. Sa ekonomiya nyo, okay. Pero sa ekonomiya ng normal na pamilya, ramdam na yan, ma'am. Oo, ramdam na ramdam. Ako, ramdam na ramdam ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, nagpakarga ako doon nakaraan para walang nangyari. Fear-mongering pinagsasasabi mo. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Yes, nakikita palakpakan, under control ang putang ina. Wala na nga siyang control sa nguso niya. Ganun na nga ng ganun yung nguso niya. Paano under control siya sa situation? Yung pagtulong nga ng sipon niya, wala na siyang control eh. Paano mo sasabihin na under control ng presidente yung sitwasyon? Yun nga putang ina, yung mga speech niya na uutal-utal, wala na nga siyang control. Paano mo sasabihin under control ang mga nangyayari rito sa Pilipinas? Napakasinungaling talaga ng babae na to. Sagad, no? Sagad sa kademonyohan itong spokesperson na ito ng Malacanang. Ano pa yung kanyang mga sinabi? Pati yung kay Inday Sara, meron siyang statement. Pakinggan natin. Po a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat po. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Public information, mga bossing. Claire Castro, for your information, dahil uninformed ka. At dahil hipokrito ka at anlisabaw ang utak mo. Public knowledge po yung gera na nangyayari sa ibang bansa. And public knowledge po. Public knowledge po na hindi nakapagpadala ang Pilipinas ng eroplano papunta sa Middle East para sagipin yung mga kababayan natin na gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil apektado sila ng gera. Public knowledge po yan. Oo, alam ng taong bayan yan, ma'am. Hitinulungan pa nga tayo ng Singapore para mailikas yung mga kababayan natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong from our initiative na pumunta ro.
na kumalat sa social media yung video nung OWA o DMW ba yan? O embassy dyan sa Bahrain. Tinataboy yung mga Pilipino at sinasabihan silang walang pera. Sabi nung Pilipinas, walang pera, umalis na kayo. Wala na, kahit magsumbong pa kayo kanino. Kita naman ng taong bayan yan. Nakikita ng taong bayan, galit yung mga OFW. O sino dito, mga OFW na galit sa administrasyon? Ilagay nyo dyan sa comment section. Lagay nyo, ako, tagasan kayo. Ako, Bahrain. Ako, Dubai. Ako, Jordan. Ilagay ninyo para makita nitong tanga na to. Oo, na talagang alam ng mga Pilipino na hindi talaga naasikaso yung mga kababayan natin dyan. Walang contingency plan si Bongbong Marcos dito sa nangyaring itong gulo na to dyan sa Middle East. Wala. Mas planado pa nila yung pagpapa-impeach kay VP Sara. Mas planado pa nila yan. Pero dito sa mga sitwasyon, dito sa sa mga nangyayari sa gera, wala. Pagtaas ng presyo ng gasolina, ng bilihin, lahat dito, enerhiya, kuryente, tubig, wala yan. Galit ang mga Pilipino. Ngayon, dyan sa OFW na lang tayo. Galit ang mga OFW. Ilagay nyo dyan sa comment section para malaman itong ulo na to. Alam ng mga ng mga Pilipino yan. So, imposible naman na alam ko. Normal na tao lang ako, si VP Sara Duterte, hindi niya alam. Taga-gobyerno yan. Meron siyang research team. Meron siyang mga tao sa opisina niya that informs her or ini-inform siya sa mga issues at nangyayari sa bayang Pilipinas. Hindi naman bulag si Inday Sara, umiikot yan sa buong Pilipinas para alamin ang kalagayan ng mga kababayan natin. Paano mo sasabihin na finid siya ng wrong information? Tanga talaga to eh. Ikaw ang finifeed mo yung tao ng wrong information. Kahit naghihirap na tayo, sinasabi mo, Bongbong Marcos is still in control. In control. Tumutulo nga isipon, wala siyang control eh. Yung nguso nga niya, nguya ng nguya kahit wala naman siyang bubble gum eh. Nagsasasabi mo. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Isa pa yun, bakit hindi sinalubong ni Bongbong yung mga kung talagang importante kay Bongbong Marcos, itong mga OFW natin, sinalubong man lang sana sila. Para at least man lang mapakyuhan siya. Utangin na mo. Hayop ka. Kinakawawa mo kami. Hindi siya nagpunta ron kasi alam niya na hindi natutuwa sa kanya yung mga OFW. Kanina nga nandiyan dyan siya sa bigayan ng ayuda kasi tuwan-tuwa yung mga tao dyan, bigayan ng ayuda Alam niya, hindi siya tatadyakan ng mga tao dyan Kasi pag tinadyakan mo siya, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Bigayan ng ayuda kanina, andiyan dyan siya, siya. Nung inaugurasyon, nung overpass dyan sa Kamuning. Kamuning ba yan? Basta dyan, sa may EDSA, yung overpass dyan. Walang hiya. Sabi nga daw, yung kontrata na yan, dapat daw may escalator. Wala naman daw escalator yan. Nagpunta siya dun. Sinilip niya yun. Tapos ito, OFW. Uuwi, wala siya. Kaya siya wala dun. Natatakot siya sa galit ng mga OFW. Kaya siya wala dun kasi alam niya na bistado na siya ng mga OFW at baka makutongan siya ng mga OFW, matadyakan siya, baka doon pa siya mamatay. Baka yung yung cancer niya, baka doon pa lumala. Alam ng yan, alam ng mga Pilipino at alam niya ni Inday Sara at alam niya ng lahat ng mga reporter. Ikaw lang hindi nakakaalam. Ewan ko, baka busog na busog ka masyado. Annotate nyo. Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? Sa kanila mismo. Sa taong bayan mismo. Sa mga nagko-comment sa social media. Sa mga gumagamit ng social media. Hindi mo alam, Claire? Bobo ka lang, kaya hindi mo alam. Mahirap yung bobo ka talaga, tapos nagtatanga-tangahan ka pa. So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din. So sinisipa media. Sinisipa yung media. Actually, yung media na nagtanong na yun, taga-SM na yun, di mo pa sabihin.
Pati ba naman tanong ng SMNI, bawal pa rin sa inyo? Ano ba naman yan? Lahat na lang pinagbawal nyo. Hindi kayo bawal magnakaw. Hindi kayo bawal magsinungaling. Hindi kayo bawal, bawal mang-alipusta, abuso ng mga Pilipino. Pero lahat ng gagawin ng, ng pati ba naman yung mga pagtatanong ng mga reporter, bawal sa inyo. Kaya daw nagiging source si Inday Sara ng fake news. Hindi naman sasagot si Inday Sara kung hindi niya alam yung tanong. O yung sagot doon sa tanong. Tinanong siya. Kaya nga, di ba, natatandaan niyo, pag may tinatanong kay Inday Sara, sinasabi niya na, hindi ko masasagot yan kasi wala naman akong information tungkol dyan eh. Hindi ko masasagot yan kasi hindi ko pa naman narinig yung sinabi. Hindi ko masasagot yan kasi ganito, kasi ganyan. Ano naman Inday Sara? Umiikot si Inday Sara, di ba? Sinabi niyo nga, pasyal siya ng pasyal. Pumapasyal man si Inday Sara sa buong mundo. Oo, naikot na niya ng lahat ng may mga Filipino community sa buong Middle East. Nagpupunta yan. Oh, so naririnig niya from the horse's mouth, ika nga, straight from the horse's mouth, lahat ng mga reklamo. So alam niya yun. Si Bongbong, alam ni Bongbong yun. Hindi alam ni Bongbong yun kasi pag nagpupunta si Bongbong sa ibang bansa, puta nagpa-party lang yan. Sabi ni Dean Chase, nagpapatira daw sa puwet yan. Tapos sabi, kumo-callboy daw yan. Sabi nung kapatid, addict daw yan. O kaya hindi siya umuupo sa mga Pilipino. Pupunta na siya sa stage tapos kakanta sila ng What's Going On. 'Di ba? Oh, kaya ayan, alam ni Inday na galit talaga yung mga Pilipino. Si Bongbong kung hindi niya alam yun, that is because out of touch siya. Wala na talaga siya sa utak. Sabi nga ganyan daw talaga pagka alam mo yun, sabog. Ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon. Especially kung ang reporter na ito ay... Hindi naman yung mga mukha ng reporter, parang tawagin na kami pa may kasalanan. Kami pa may kasalanan. Anak ng tinapay kayo. Samantalang kayo ngayon walang ginagawa, kayo ngayon walang plano, kami pa may kasalanan. Lahat na lang nasisi nyo, sarili nyo na lang din nyo sinisisi. Sobrang bilib nyo sa sarili nyo, ha? Kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulo. Kahapon lamang po ay nagbigay siya ng kanyang mensahe at na-enumerate na natin lahat kung ano sa ngayon ang mga naging trabaho at accomplishments ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa Ulul, ayuda lang naman yun eh. Wala naman kayong solusyon, ayuda eh. Mag-aayuda kayo sa mga tricycle driver, mag-aayuda kayo sa mga jeepney driver, mag-aayuda kayo. Ayuda. Masarap naman. Okay naman, maraming salamat, may tulong. Pero ang tanong, ano ang magagawa natin para hindi na mangyari ulit to o para mapigilan ito? Because pag naubos yung ayudang binigay nyo, what's next? Napanood ko rin yun, yung sinabi ni Bongbong. Binabasa niya, mukha siyang tanga. Oo, talagang binabasa na, puro cut pa. Meron yata ako nun dito eh. Pakinggan natin memya. Wala siyang doon. Sinabi doon na matino. Ang sinabi niya lang doon, magbibigay ng ayuda eh. Yung ayuda nga, source ng corruption. Baka kaya gustong-gusto nyong magbigay ng ayuda para makapagnakaw na naman kayo.